Napansin mo na ba to? Kahit saang SM ka magpunta, North EDSA, Mega Mall, or Mall of Asia, hindi ka makakakita ng Mercury Drug. Merong Jollibee, merong National Bookstore, meron ngang Ace Hardware. Pero pagdating sa gamot, Watsons lang ang bida. Sa dinami-dami ng tenants ng SM, bakit wala ang pinaka-iconic na drugstore sa Pilipinas? Coincidence lang ba to? Business strategy? Or totoo ba ang chismis na may malalim na hugot at personal na beef sa pagitan ng dalawang pinakamayamang pamilya sa bansa? Today, hihimayin natin ang isa sa pinaka-legendary na urban legends ng Philippine business world. Pero bago tayo magsimula, paklik naman ng subscribe at notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Para maintindihan natin kung bakit oil and water ang Mercury at SM, kailangan muna nating kilalanin ang dalawang bida sa kwentong ito. First, we have Mariano Que. Siya ang founder ng Mercury Drug. Alam niyo ba na nag-start siya right after World War II? Noong 1945, devastated ang Manila. Maraming may sakit pero walang gamot. Mariano Que, being the entrepreneur that he is, bought sulfathiazole pills, isang uri ng antibiotic, for 100 pesos. He sold them piece by piece, gamit ang isang pushcart o kariton sa Bambang, Manila. Dahil sa tiyaga at quality service, lumago ito. From a pushcart, naging store sa Bambang noong March 1, 1945. Ito ang birth ng Mercury Drug. On the other corner, we have the legendary Henry C. Sr., the father of SM. Katulad ni Mariano Que, nag-umpisa rin si Henry C. sa wala. Galing siyang China, pumunta sa Pinas para tulungan ang tatay niya sa sari-sari store. Pero noong World War, nasunog at na-wipe out ang negosyo nila. Instead of giving up, Henry C. ventured into selling shoes. Ito yung panahon na nagsisimula pa lang siyang mangarap ng malaki. So pareho silang nagsimula sa wala. Parehong masipag. Parehong visionary. So, where did their paths cross? At bakit naging legendary rivalry ito? Disclaimer muna, guys. Ang kwentong ito ay considered na urban legend sa business circles. Walang official statement from both families confirming this exact scene, pero ito ang kwentong pinasapasana ng mga business analysts, empleyado at marites ng corporate world sa loob ng ilang dekada. Back in the 1950s or roughly around that time, medyo established na ang Mercury Drug. May pwesto na sila sa Rizal Avenue, ang sentro ng commerce noon sa Manila. Si Mariano Que, successful na. Si Henry C. naman, nagsisimula pa lang magtinda ng sapatos. Ang tawag sa store niya noon ay Shoe Mart, hindi pa SM Supermalls. Dahil gusto ni Henry C. na makilala ang sapatos niya, naghanap siya ng pwesto kung saan maraming tao. At saan ba pinakamaraming tao? Di sa labas ng Mercury Drug. So the story goes, lumapit daw si Henry C. kay Mariano Que. Nakiusap siya. Boss, baka naman pwedeng umupa ng maliit na space dito sa tapat ng store nyo? Maglalagay lang ako ng kiosk para sa sapatos na ititinda ko. In some versions of the story, hindi lang space ang hiningi, kundi permission na magtinda sa bangketa sa harap mismo ng Mercury. Ano daw ang sagot ni Mariano Que? Isang matinding no. Sabi sa mga chismis, hindi lang daw simpleng no. Medyo masakit daw ang rejection. Parang pinalayas or minaliit daw si Tatang Henry. Parang sinabing, hindi bagay ang sapatos mo dito. Or simply, ayaw niyang maharangan ang view ng Mercury Drug. Imagine that feeling. Bata ka pa, nangangarap, tapos nireject ka ng isang taong tinitingala mo. Masakit, di ba? Pero instead na magmukmok, ginawa daw itong motivation ni Henry C. Legend has it, that exact moment Henry C. made a silent vow. Sabi niya sa sarili niya, Balang araw, yayaman ako. Magtatayo ako ng sarili kong mga mall. At kapag nangyari yon, hinding-hindi ako magpapapasok ng Mercury Drug sa mga mall ko. And as they say, the rest is history. Fast forward to today. Naging totoo ang pangarap ni Henry C. SM is practically everywhere. Kahit sabihin nating friends na sila ngayon, kung nabubuhay pa sila pareho. Business-wise, does it make sense na magkaroon ng Mercury Drug sa SM? Alam nyo ba na ang Watsons sa Pilipinas ay hindi lang basta tenant ng SM? It is a joint venture. Ibig sabihin, partner ang SM Prime Holdings at ang AS Watson Group ng Hong Kong. Sa madaling salita,
Kapag bumili ka sa Watsons, kumikita ang SM Group. This is called Vertical Integration and Strategic Partnership. Kung papasukin ng SM ang Mercury Drug, magbabayad lang ng renta ang Mercury Drug sa SM. Pero ang profit sa gamot, sa Mercury mapupunta. Pero dahil Watsons ang nasa SM, bayad ang renta. Plus, may share pa ang SM sa profit ng bawat paracetamol at lipstick na mabebenta ng Watsons sa loob ng SM Supermall. Kaya mapapansin nyo, prime spots ang Watsons sa SM. Nasa entrance at minsan 2 o 3 pa ang branch sa iisang mall. It's purely good business. Also, branding-wise, ang Mercury Drug, kilala as a traditional pharmacy, gamot kung gamot. Ang Watsons, inintroduce nila ang concept ng personal care store. Mas lifestyle. Mas bagay sa vibe ng mall na we've got it all for you. So bakit walang Mercury sa SM? Is it the old grudge? Or is it purely business strategy? Most likely, it started as a rivalry, pero naging practical business decision na lang siya over time. Pero ano ang aral dito para sa atin? Yung rejection na natanggap ni Henry C., hindi niya yon ginamit para sumuko. Ginamit niya yon as fuel. Kung pinayagan siya ni Mariano Ken na magtinda sa bangketa noon, baka naging kontento na lang siya sa pagiging shoe vendor. Baka walang SM Mall of Asia ngayon. Sometimes, a no from someone is actually a blessing in disguise. It pushes you to build your own empire. At para naman kay Mariano Ken at Mercury Drug, kahit wala sila sa SM, nananatili silang #1 drugstore sa puso ng mga Pilipino. Kaya next time na nasa SM ka at naghahanap ng gamot, at Watsons lang ang nakita mo, sana maalala mo ang kwentong ito. Kayo, anong take nyo? Naniniwala ba kayo sa rejection story or tingin nyo business lang talaga? Comment down below naman dyan. Don't forget to like and share this video para dumami pa ang ating kaalaman. This is Forever Moments signing off. Ingat ka, Papski.